Tumingala ka na ba sa langit isang gabi at nakakita ng hindi maipaliwanag na bagay na mabilis na dumadaan? At nagtaka ka, ano kaya yun? Well, hindi ka nag-iisa. Ang mahiwagang appeal ng mga unidentified flying objects o UFO at ang parang advanced nilang propulsion systems ay nakakuha ng pansin ng marami na nag-prompt ng curiosity at ng intrigue. Bakit significant to? Tanong mo. Well, kasi kapag na-figure out na natin kung paano gumagana yung propulsion system ng UFOs, sobrang laki ng impact nito sa technological advancement natin bilang mga tao. Imagine mo na na-harness natin yung power para mag-travel ng sobrang bilis, biglang huminto o mag-hover ng tahimik. Yan yung mga typical na reported sa UFO sightings. Parang sa sci-fi movie, di ba? Pero what if hindi lang siya fiction? What if ma-unveil natin yung mga theories, investigations, at implications tungkol sa propulsion systems ng UFO? Pero bago pa natin ituloy yung diskusyon, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click din yung bell icon. Malaking tulong niyo sa akin at sobrang na-appreciate ka. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Mag-dive tayo sa fascinating world ng UFO sightings na nag-spark ng curiosity ng mga tao sa buong mundo. Siguro, narinig mo na yung mga kwento tungkol sa mga UFOs na mabilis na tumatawid sa langit, biglang humihinto at tahimik na lumulutang. Parang eksena lang sa sci-fi movie, di ba? Pero ano ba talagang totoo sa mga observations at reported phenomena na ito? Well, unang-una, common na yung descriptions ng behavior ng mga UFOs. Maraming tao ang nagre-report ng insidente ng UFOs ay nagpapakita ng rapid acceleration, biglaang paghinto at tahimik na lumulutang, at ginagawa ang lahat ng ito ng walang tunog. Sa madaling salita, parang pinapanood mo ang paglipad ng isang hummingbird, pero on a much larger and faster scale. Ang mas nakakaintriga pa dito, hindi lang ito yung kwento ng mga unusual na mahilig tumingin sa mga bituin o yung mga nagpapakalat ng mga conspiracy theories. Pati mga credible sources tulad ng mga sundalo ay nag-report din na may nasaksihan silang mga kakaibang pangyayari. Imagine, expert ka sa pagkilala ng mga eroplano in a snap. Tapos bigla kang makakakita ng something, parang dinedefy ang laws of physics na alam mo. Sobrang puzzling, di ba? Mapapaisip talaga kahit sino. Kaso ito ang catch. Kahit ang daming nakakita, ang hirap mangolekta ng solid at empirical evidence. Iba yung makakita ka ng UFO na yung makapture mo yung sighting na yun sa way na pwede siyang pag-aralan scientifically. Hindi naman kasi basta-basta nagpapapicture ang mga UFOs, kaya mas lalo lang tumitindi ang mystery at dumarami ang mga tanong kaysa sa sagot. Nagtataka ka ba bakit ang hirap maghanap ng solid evidence sa mga UFO? Well, baka ang sagot ay nasa exciting na mundo ng mga propulsion systems na sinasabing ginagamit ng mga misteryosong sasakyan na ito. Tara at pag-usapan natin ang ilang interesting theoretical frameworks na sinusubukang ipaliwanag ang mga nakakalokong phenomena na ito. Unahin natin ang electromagnetic propulsion. Sabi ng theory na to, pwedeng gumamit ang mga UFO ng power ng electromagnetic fields para mag-drive sa langit. Picture this, parang magnet na lumulutang sa ibabaw ng isang magnet. Gets? Ngayon, isipin mo yan sa mas malaking scale, kung saan ang UFO ay nag-harness ng magnetic field ng Earth para lumipad at lumiko ng mabilisan. Parang cosmic magnetic dance. Astig, di ba? Sunod, i-explore naman natin ang gravitational field manipulation. Sa mind-blowing theory na ito, baka pinaglaruan ng mga UFO ang mismong force ng gravity para mag-propel. Imagine, para may sarili kang roller coaster track na pwede mong i-bend at i-twist sa gusto mo. Bakit ka pa maghahanap ng daan o runway kung pwede kang gumawa ng sarili mong cosmic path gamit ang gravitational waves sa space? Parang nire-rewrite mo ang mga rules ng physics as we know them. Lastly, pumasok tayo sa mysterious world ng quantum mechanics at exotic physics. Sabi ng speculative theories, baka naman kumukuha mga UFO sa mga principles ng universe na hindi pa natin ganap na mag-grasp. Isipin mo yung teleportation, warp drives na nagbe-bend ng space na parang origami, o kahit yung abilidad na mag-travel sa iba't ibang dimensions. Parang straight out of a mind-blowing sci-fi movie. Tinetest ang boundaries ng ating pag-intindi ng reality. Pero itong tanong, kung may basis ang mga theories na ito, bakit wala pang official investigations o acknowledgements?
kung may sense nga naman yung mga teorya tungkol sa UFO propulsion systems, bakit parang wala tayong nakikita mga official investigation o recognition? Ang totoo niyan, meron na mga investigation pero madalas pasekreto o medyo malabo ang mga yun. Mga gobyerno at military organizations sa buong mundo ay nagko-conduct na ng mga pag-aaral sa UFO phenomena. Kasama sa investigations na ito yung pag-analyze ng mga kwento ng mga nakakita, radar data at minsan pati na rin physical evidence. Pero madalas classified yung info kaya lalong lumalaki yung mystery at speculation tungkol sa UFOs. Pero may pagbabago ng nagaganap. Kamakailan lamang may mga nirelease na declassified footage at official na pag-acknowledge ng mga UFO sightings. Naalala mo ba yung nirelease ng Pentagon na 3 short videos na nagpapakita ng unidentified aerial phenomena? Yun, formal na term yun para sa mga UFOs. Yung mga video na yun, kinuhanan ng mga Navy pilots. Ipinapakita yung mga bagay na gumagalaw sa mga paraang hindi natin gets base sa physics natin ngayon. Pero kahit may mga revelations, madalas hindi naman clear-cut yung stance ng mga opisyal. Kinikilala nila yung phenomena pero bihira ang explanation. Parang binibigyan ka ng jigsaw puzzle na kalahati lang ang pieces. Makikita mo yung part ng picture pero hindi yung buo. Nagtutulot ito ng isa pang intriguing question. Ano ba talaga yung alam natin tungkol sa UFO propulsion systems? At more importantly, paano nakakagawa ng ganun ka-advanced na propulsion yung mga UFO? Ano nga ba talaga ang naiintindihan natin sa propulsion systems ng mga UFO? At paano ba naggagawa ng mga UFO tong advanced propulsion na ito? Tara at pag-usapan natin ang tanong na yan. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan na ang pag-unawa natin sa UFO propulsion systems ay mostly speculative lamang. Dahil kulang tayo sa solid evidence at dahil elusive yung nature ng UFO sightings, madalas ang alam natin ay base sa mga sinasabi ng mga nakakita at sa theoretical physics. Parang sinusubukan nating intindihin ang mga magic tricks pero hindi mo alam ang sekreto ng magician. Paano nga ba nagkagawa ng mga UFO yung ganitong klase ng advanced propulsion? Well, iba-ibang theories tungkol dito. Mula sa electromagnetic propulsion, gravitational field manipulation, hanggang sa mas wild na concept na involve ang quantum mechanics. Imagine mo, parang may kotse ka na hindi umaandar sa gasolina, kundi sa mga principles ng physics na ngayon pa lang natin nagsisimulang ma-figure out. Mind-blowing, di ba? Pero bakit nga ba ang hirap pag-aralan ng UFO propulsion systems? Ang main challenge dito ay yung biglaan at unpredictable na nature ng UFO sightings. Parang sinusubukan ng pag-aralan ng isang ibon na randomly lumilitaw tapos biglang lilipad ng sobrang bilis. Hindi madali, di ba? Nagkaroon na ba ng government o official investigation sa mga UFO propulsion na ito? Well, may mga investigation na pero marami sa info ay again classified pa rin. Parang may treasure chest ka nga pero wala ka naman susi para mabuksan ito. Paano kaya kung ang susi sa pag-unlock ng secrets ng UFO propulsions ay hindi lang basta sa physics, kundi nasa utak din ng ilang visionary scientists? Alamin natin ang gawa ng mga scientists na to at ang groundbreaking theories nila. Unahin natin si Dr. Harold Pothoff, isang physicist na sikat sa research niya sa zero-point energy. Sabi niya, baka ginagamit ng mga UFO tong energy field na to kaya nakakagawa sila ng mga moves na labag sa current understanding natin sa physics. Parang kumukuha sila ng power sa isang invisible, walang hanggan na dagat ng enerhiya na nasa buong universe. Tapos andyan din si Dr. Eric Davis, isang physicist din na nag-explore ng hypothesis sa advanced propulsion technologies. Sinasuggest niya na baka gumagamit ang mga UFO ng warp drives o nagmamanipula ng space-time para magpropel. Imagine, hindi lang basta pag-move through space, kundi yung pag-bend nito sa gusto mo. Parang pag-fold ng isang papel para maglapit yung dalawang dulo tapos tatawid ka dito. Ang mga scientists na to, kasama ng iba ay sumusubok na lumampas sa boundaries ng conventional science para mag-offer ng explanations sa UFO propulsion. Kahit speculative lamang, nagbubukas sila ng exciting na possibilities para maunawaan natin ang universe at ang lugar natin dito. Patuloy na hinahamon ng misteryo ng UFO propulsion ang ating mga imahinasyon. Bagamat wala pa tayong lahat ng sagot, yung pagkakaroon lang ng mga fenomena na ito ay nagpapatanong na sa atin tungkol sa mga alam natin sa universe at kung ano pa ba ang posible. Ano sa palagay mo? Imbento lang ba natin ang mga UFO
o may iba pang kwento dito? Share man ang thoughts mo dyan sa comment section. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, Ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Meron po tayong member content, paki-check na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.